Okay po sa ating lahat mga kapatid, for today's video, nagtanong uli yung ating ginawa ng vlog, yung magkaiba yung reading ng kanyang thermostat at saka yung kanyang thermometer. So ngayon, ang tanong niya is paano daw iset yung 99.5% Fahrenheit to 100 Fahrenheit. So ganito po. Kapatid, ito po yung ating bibigyang linaw ngayon. At ito po, samahan niyo po ako. Here we go, let's go. Inaamin naman ng ating kapatid na nagtanong na bahan lamang po siya sa pag-incubator, kaya nga humihingi po siya ng idea kung paano daw. So, yung sinabi ko, ang pinakainit na kailangan talaga ng ating incubator is hindi po siya dapat lalagpas sa 100 Fahrenheit. Paano naman ang thermostat natin is, ang tawag dyan is, ano ba? Yung kanyang temperature na nire-reading is hindi po Fahrenheit, kundi is degrees Celsius Fahrenheit. Ganun ba? Anong term doon? So, ganito kasi, itong reading niya is dyan. For example yan, 34.5. Ayan. So, itong tinatanong niya is ito pong 100 Fahrenheit. 99.5 to 100 Fahrenheit. Paano daw isit? So, maisisit po natin ito kapatid sa pamamagitan ng paglalagay natin ito sa loob. Kung nakikita nyo, itong incubator ko po, ayan, glass po yan. Ito, yung pinakatakip o pinto ng aking incubator is nilagyan ko po ng glass. Sa isang kadahilanan po para masipat ko po yung loob. Gaganunin ko po, iilawan ko po ng flashlight. Ito, may flashlight ako dito. Ayan. So, andun po doon sa loob. Hindi kasi maklaklaro eh. Hindi makikita. Kasi, ayan. Pero dito, sa mata ko, klarong-klaro po yun. Ayun o. Klaro po yan. Na nasa 19... Papakita ko namin sa inyo. Sa mata lang, hindi dito sa camera ng cellphone, kitang-kita. Pero pag cellphone, hindi kasi. So, bubuksan ko para masit po. Para mabigyan ko po ng liwanag o idea itong kapatid natin na baguhan po sa incubator. Saglit lang ha, bubuksan ko. Ito. Kita nyo naman, nakasit po kasi ito sa 34.3. Siya iilaw, tapos mamamatay po siya sa 34.8. Kasi yan po yung sinet ko eh. Para makuha ko po yung... Nakadepende po yan sa thermostat ha. Kasi nga, hindi ko na yan kinalibrate. Kumbaga, ito yung pinagbasihan ko eh. Ayan, kung nakikita nyo, sana nakita nyo mga kapatid. Ayan o. Ilawan natin. Ayan o. Ayan. 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 Ayan o. Ayan. Yung pinakaluma kong room temperature nasa 99.5 po yan. Tapos yung kabila, nasa 100 Fahrenheit po talaga siya. Pero yung kulay yellow na po talaga na room temperature, yan po yung pinakaluma ko na po. So, doon po ako nakakuha ng idea na dapat isisit ko sa yung room temperature na yan na nasa 99.5. So, para ma-adjust po natin, ganito po yung gagawin. I-close natin ha. Ayan. Saglit lang, ilalak natin. May lock kasi dito sa gilid. For example, mababa po, hindi po siya umabot sa 99.5 Fahrenheit. So, dito ka mag-a-adjust. Ayan, dito ka mag-a-adjust. Kung mataas, so bababaan mo dito. Madali lang po yung pag-set nito mga kapatid. Nasa YouTube na po. Isi-search nyo lamang po kung paano po mag-adjust ng thermostat na is TC1000. Sobrang dali lang po mga kapatid. Nasa YouTube lang po yan. Kayo na lamang po bahala na mag-search. Ayan. So, ganun na po kapatid. Ang pag-set po para makuha natin yung 99.5 Fahrenheit is ilagay po natin ito sa loob. Kung pwede, maglagay ka ng 3 para saktong-sakto talaga. Nung ako, 3 minsan eh. Pero ngayon, 2 lang yan kasi andyan na po yung tested ko na po na room temperature na once papalo lamang po siya sa 99.5, ayun, sureball po na makapagpapisa po ako. Hindi man 100% pero sureball po talaga, basta't may similya lang is may maproproduce po akong sisiw. So, ganon. Kung kagaya nito, kung sisipatin mo, nandito lang siya, so taasan mo yung inyong thermostat. Kasi yung trabaho ng thermostat mga kapatid is pag-control lamang po sa ilaw. Kung aabot na po siya sa limit na iyong ibinigay,
kusa siyang iilaw. Pag lalampas naman siya sa limit na ibinigay mo rin, mamamatay din yung ilaw. Yan po yung trabaho ng thermostat. Taga-control po siya. So, para makuha po yung tamang timpla ng init sa loob is kailangan po natin ito. Kaya may glass ito mga kapatid, nang sa gadon ay makita ko po. Andon sa ilalim yung sensor ng thermostat. Magkatabi po sila sa room temperature na ito. Marami pong klase ito mga kapatid, nasa sa inyo na lamang po. Ang pinakamahalaga lang is dapat may glass para masipat mo po yung room temperature na inilagay mo sa loob. Nang sa ganun ay ma-adjust mo po kung ano yung i-adjust mo na thermometer sa iyong thermostat. So ayan po, ipinapakita ko po sa inyo yung ebidensya po. Ayan o, 34.9. Pagka 34.8 kanina, namatay po yung ilaw. So ang layo. Kasi pero 34.9 ang reading dyan sa thermostat. Pero sa loob niyan, nasa 99.5 Fahrenheit po ang init niya nasa loob, kasi may dalawa po yung room temperature na nakalagay. Ayan. Ayan o. Kung hindi umabot siya ng 99.5 Fahrenheit, ibig sabihin, patataasan mo yung thermostat. Pero di sa akin, yung 34.9, sagad na po. Abot na po yung requirements na kailangan ko po sa loob ng aking incubator. Ayan, oh, namatay yan eh. Pero pagbababa yan ng 34.3, ayan, kusa po yung iilaw yung aking incubator. So, ganun lang po kapatid, ganun lang po yung pag-adjust sa thermostat natin. Para makuha po natin yung 99.5 Fahrenheit, ilagay po natin ito sa loob. Tapos, a-adjustin natin yung ating thermostat. Ayan. So, kahit hindi yan umabot sa 37.5, pero yung reading sa ilalim niyan is umabot na po dito. Ayan. Hindi ko na lang kasi kinalibrate mga kapatid eh. Ayan, hinayaan ko na lang nung binili ko, hinayaan ko na lamang po. Nung basta may ganito lang ako, tapos nasisipat ko sa loob. Inailawan ko lang ng flashlight. Pag nakikita ko, pumapalo siya sa 99.5. Ayan, masayang-masaya na si Ambaking dyan. So sana po nakatulong ito mga kapatid. Nakabigay po ito ng kaunting impormasyon doon po sa kapatid natin na nagsisimula po sa incubator. Inuulit ko po, hindi po ako magaling pagdating po sa incubator mga kapatid. Itong ibinabahagi ko lamang sa inyo is ito po yung kasalukuyan ko pong na-encounter at nalalaman pagdating po sa aking pag-i-incubator. So, hanggang dito na lang. Kung mayroon pa po kayong tanong o gusto pang malinawan, wag po kayong magatubiling i-message po ako mga kapatid. Hanggang dito na lang. Lagi niyo pong tandaan, ang paggawa ng mabuti ay di nagbubunga ng masama. See you on my next vlog. Bye-bye.